Maraming mga hula dyan. Mga nagsasabi dyan sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, kung saan saan na nagsasabi na by the year 2060 magunaw ng mundo. Very wrong. Mamatay na tayong lahat dahil sa yun na ang ano ba yung tawag ng ano ba yung bang darating na si Jesus Christ, at saka may isang term yan ang gagamit na ibig sabihin na ang daigdig ay may gunaw na by the year 2060. Ito ang masabi ko sa inyo mga friend, kailanman hindi magunaw ang mundo. Hindi talaga magunaw ang mundo. By the year 2060 nandyan pa rin ang mundo. Kayo lang ang mamamatay niyan. Ang ang maka-witness nito ay yung buhay pa until year 2060. Kahit saan kayo dyan, maraming nasasabi na ang mundo ay magunaw by the year 2060. At saka by the year 2030, darating na si Jesus Christ. Yung mga paniwala ninyo na naluko lang kayo sa mga nagtuturo niyan. Hindi ko naman, I cannot blame them. Tingnan natin. Dahil sa ang evidence talaga ay mangyayari talaga yon. Kahit na you have to comment here na sabihin nyo na totoo, ang katotohanan ay malalaman nyo yan after 2060. Yun ang katotohanan. Kahit na maging viral ako rito sa mundo, dito sa YouTube, sasabihin nyo na ako ay isang fake na fake na manghuhula. Nagkakamali rin ako minsan. Yung hinulaan ko ng Third World War ay mangyari sa anong year ba yun? Anong year ba yung sinabi na mangyari ang Third World War? Hindi nangyari yung Third World War. Dahil ang reality wala namang word na World War 3 sa Bible. Mayroong war, ngunit walang World War 3 sa Bible. Wala yan. Ngunit after yung yung hinulaan ko na magkakaroon ng World War 3, nangyari yung Kasiliste ba? Ano bang yung inassault ni Vladimir Putin si Celeste sa Ukraine. Yon ang nangyari. Yon lang ang hula ko na nagkakamali. Ngunit meron talagang nangyaring war after that. Yan. Ngunit dito, ayan, pagsasabihin nyo hindi mangyari, yung nagsasabi na magunaw na ang daigdig 2060, kayo rito sa akin, mapapahiya kayo. Dahil hindi talaga magunaw ang mundo by the year 2060. Yun lang ang yun lang ang malaking mali nila. Ayan. Hindi ko naman sabihin kung bakit hindi magunaw. Hindi ko sasabihin yun sa inyo. Ngunit wala na yun. Yung sinabi nila na magunaw ang year 2060, wala na yun. Kahit itong lindol, yung mayroong nagpre-predict dyan, yung mayroong isang manghuhula dyan na nagsasabi na by the end of October magkakaroon ng lindol. Ano tayo ngayon 29 of October.
3 days na lang, mag-end na ang October eh. Mag-end na ang October, wala pang lindol. Kahit ganyan, my friend, ay bibigyan ko rin kayo ng konting hint ha. Kahit na yung lindol, kaso lang baka sabihin nyo, nagmamalaki ako rito. Huwag na lang. Ngunit yung yung matapos ang daigdig sa 2016, hindi talaga yun matatapos. My friend, hindi talaga. Paano yun matatapos? Kung naniwala ka na si Jesus Christ ay darating na, dahil ito ang mga sign na mayroong lindol, mayroong bagyo, mayroong mga war, na yun na ang na darating na si Jesus Christ. At saka si Jesus Christ, utilyo dito, at pagdating niya, maninirahan siya dito sa atin in 1,000 of years. Paano? Tayo ay 2025 ngayon. Ilang years na lang hanggang 2060? Ilan? 35 years. Paano si Jesus Christ maninirahan dito sa atin in 1,000 years? 35 years na lang naiwan sa daigdig natin. That's why very wrong yung sasabihin nyo na magugunaw ang daigdig by the year 2060. Very wrong. Maninirahan pa si Jesus Christ dito sa atin eh. Sasama si Jesus Christ sa atin dito and thousands of years. So by 2060, hindi pa yun eh. 33 years pa yun. 35 years pa yun. Today is October 25, October 29, 2025. Okay, mayroon naman silang mga ibang rebat dyan. Ang maninirahan si Jesus Christ sa ibang ano bang ibang yung mga teaching nila na talaga ang tao. Pag yung mga teaching na paniniwalaan yun, na ligaw ang tao eh. Dahil mayroong ibang mayroong another world na doon maninirahan si Jesus Christ. Yun, kalukuhan yung mga sinabi nila. Mga kalukuhan yun. Mayroon pang iba dyan na sabi, tinanong ko, friend ko yun nagsabi, tinanong ko, pastor yan. O, pastor, paano natin nalaman na paano nakita pag dating ni Jesus Christ, dahil kita daw sa ulap. Pagdating ni Jesus Christ, paano makita sa Amerika pag dito siya nagpapakita sa Pilipinas? Gaano siya kalaki? Paano sa ilalim? Ang ilalim sa daigdig natin, Amerika, ang sabi niya. Mayroong mga satellite ngayon eh. Makikita sa satellite ang pagdating ni Jesus Christ. Puro kalukuhan yun, my friend. Yung mga teaching na ganon, puro kalukuhan. Kaya nga ngayon, ini-exaggerate nila yung mga pangyayari. Ang pagdating ni Jesus Christ, ini-exaggerate na hindi naman ganun ka-exaggerated ang pagdating ni Jesus Christ. Hindi ganun ka-exaggerated. To tell you the truth, hindi. Normal lang. Pagdating ni Jesus Christ dito sa atin, normal lang ang daigdig natin. Dahil hindi nyo nalalaman na si Jesus Christ na yun eh. Parang isa siyang magnanakaw. Hindi mo siya nalalaman na sumama na siya sa inyo. Pag sinabi mo na last judgment, hindi naman ganun ka-exaggerated yung sinabi nila last judgment. Ang pangalan mo ay titingnan doon sa libro. Titingnan doon sa libro, haharap kayo, ang daming tao, harap sa Panginoon. Gaano kalaki ang Panginoon hanggang kailan matapos yung harapin mong Panginoon, yung dami-dami ng tao. Puro mga kalukuhan yung mga teaching na ganun. Hindi ganun ka-exaggerated. To tell you the truth, hindi ganun ka-exaggerated ang last judgment. Ang may sabi ko lang sa inyo, dahil mahaba yung discussion pag sasabihin ko sa inyo. Ang sasabihin ko lang sa inyo, ito lang. Gumawa lang kayo ng mga magagandang bagay. Gumawa kayo ng mga bagay na hindi kayo nagkakamali sa kapwa mo. Yan, pagmamahal sa kapwa mo,
gagawin mo yun. Hindi kayo nagkakamali, hindi kayo nagkakasala sa kanila. Mga mabubuting bagay lang lahat ang gagawin mo. Yun. Hindi ka na nababahala sa last judgment. Huwag ko lang habaan. Have a blessed day, my friend.